Itinuturo po ng mga banal na kasulatan na hindi dapat sayangin ng tao ang pagkakataon o chance na ibinibigay ng Diyos. Alin yung pagkakataon na yun o chance na tinutukoy? Ayun po sa talata na binasa po natin, yun po ay pagkakataon para ang tao po ay maligtas. Maligtas saan? Ang lumipas na panahon ay hindi na kailanman maibabalik pa. Kaya hindi ito marapat na sayangin. Habang may oras, habang may lakas, habang may pagkakataon, gamitin natin ito sa tama, sa mabuti, at sa makabuluhang mga bagay. Hindi natin hawak ang ating bukas. Kaya kung may gusto tayong maabot, ngayon ang tamang oras para kumilos at gumawa. Hindi bukas, hindi sa ibang araw. Kaya bago maging huli ang lahat, pahalagahan natin ang oras, ang pagkakataon, at higit sa lahat, ang ating buhay na kaloob ng Diyos. Hindi man natin maibalik ang nakaraan, maaari naman nating ayusin ang kasalukuyan at ihanda ang sarili para sa mas maayos na bukas, ayon sa kalooban ng Diyos. Bago masayang at bago maging huli ang lahat. Ipaglingkod natin, kapatid na ron, sa ating mga taga-subaybay, habang taglay ng tao ang buhay niya, ano ang higit sa lahat na hindi niya dapat sayangin? Ganito po ang nakasulat dito po sa 2 Korinto 6:1 hanggang 2. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo, na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Itinuturo po ng mga banal na kasulatan na hindi dapat sayangin ng tao ang pagkakataon o chance na ibinibigay ng Diyos. Alin yung pagkakataon na yun o chance na tinutukoy? Ayun po sa talata na binasa po natin, yun po ay pagkakataon para ang tao po ay maligtas. Maligtas saan? Mabuti po ay pakinggan naman natin ang nakasulat dito po sa Roma 5:8 hanggang 9. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kaniyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga kaibigan po namin, ang pagkakataong hindi dapat sayangin po ay ang maligtas tayo sa puot ng Diyos. Alin po yung galit na yun o puot ng Diyos, kapatid na ron, na mula po doon ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon o chance na ang tao'y maligtas? Pakinggan naman po natin. Ganito po ang nakasulat dito naman po sa Sifanias 1:14 at 18. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Mga kaibigan, dito po sa binasa nating talata ay may tinutukoy po na dakilang araw ng kapuotan ng Panginoon Diyos. Ito rin po ang tinutukoy na araw po ng paghuhukom, araw ng paglipol ng Diyos sa mga taong masama. Ano ba ang mangyayari dyan, kapatid na ron? Kaya kailangan ng tao ay magsikap na maligtas mula dyan. Ayun din po, sa talatang binasa po natin, ang buong lupain o ang buong mundo po masusupok sa pamamagitan po ng apoy
at ang lahat po ng nananahan sa lupain, nagsisitahan sa lupain, ay pawang parurusahan. Mga kaibigan po namin, bago po dumating ang araw na yun ng paghuhukom o ang wakas ng mundo, ay nagbibigay po ang Diyos ng pagkakataon sa atin na maligtas. At ang pagkakataong yon, mga kaibigan, na ibinibigay ng Diyos, huwag po nating sasayangin. Mapapansin din natin, kapatid na ron, di ba? Maging sa mga karaniwang mga kasakunan, halimbawa, mga kalamidad. Opo. May mga tao na kung tawagin po, mga kaibigan, ay safety conscious. Nagpapahalaga sa kaligtasan at wala akong masama ron. Tama po yun. Ang totoo ay pinagsasanayan pa nga po ng tao o pinaghahandaan ang pagdating ng mga sakuna para maligtas siya. Di ba? Halimbawa, may tinatawag, kapatid na ron, na earthquake drill. Yes po. Yun po, naalala ko po, may mga ginagawa pong pagsasanay. Halimbawa, yung duck, cover, and hold, di po ba? Napakahalaga po nun. Paghahanda para makaiwas po sa kapahamakan pagka halimbawang may dumating na lindol. Opo, mayroon din tinatawag pong fire drill. Doon naman po itinuturo kung saan pupunta, ano po yung gagawin pagka meron pong sumiklab na apoy. Yes, at huwag magpapanik. Yes po. Napakahalaga po nun. Na ang lahat ng yan, ginagawa po natin para wag maging huli ang lahat o wag tayong mapahamak, sa halip po ay maligtas. Ngunit sa ibabaw po ng lahat, ang dapat pakahangarin po ng tao ay ang maligtas siya sa araw ng paghukom. At ngayon po, mga mahal po naming kaibigan, pinag-aaralan po natin upang maligtas po ang tao sa araw ng paghukom, huwag niyang sayangin ang ibinibigay ng Diyos na pagkakataon para po siya maligtas. Puntahan natin yan, kapatid na ron. Bakit ang sabi po ay huwag sasayangin ang pagkakataon? Ano ba ang kalagayan ng tao dito sa mundo? Pakinggan naman po natin ang nakasulat. Dito naman po, mga kaibigan, sa Santiago 4:13 hanggang 14, subaybayan po ninyo. Pakinggan ninyo ito. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at 1 taon kaming titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Mga kaibigan po namin, hindi po ba totoo ito na ang buhay po ng tao ay katulad lamang po ng aso o singaw? Napakarupok kasi, may kamatayan. Taglay po ng tao ang kanyang buhay sa ilang panahon lamang, ngunit pagdakay nawawala at di nababalik. At ang buhay po ay siya pa namang pinakamahalaga sa lahat na tinataglay po ng tao rito sa mundo. Baka naman ang tao may kapasidad na pigilin niya ang kamatayan. Wala po, kapatid na Jerry. Basahin po natin ang nakasulat. Dito po sa Ecclesiastes 8:8. Kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din, hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Ito naman, paano kung namatay na ang tao? Baka naman may magagawa pa siya. Wala rin po, kapatid na Jerry. Katulad po ng nakasulat at pinatutunayan dito po sa awit 146:4. Ang hiningan niya ay pumapanaw. Siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Mga kaibigan po namin, pinatutunayan po sa atin ng Biblia na wala nang magagawa pa ang tao kapag namatay na, sapagkat ang patay po ay nawawala na ang kanyang hininga. Hindi lamang po yon, bumabalik ang patay sa pagkalupa o sa alabok. At ang sabi nga po ay nawawala na ang pag-iisip kapag namatay na. Ano ang higit sa lahat, kapatid na ron, na hindi magagawa pagkapatay na? Basahin po natin ang nakasulat dito po sa Lucas 20:38. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Mga kaibigan po namin, hindi po magagawa ng namatay na ang maglingkod sa ating Panginoon Diyos, sapagkat ang Diyos po, ayon po sa ating binasa, ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Baka naman, kapatid na ron, yung mga mahal sa buhay na nabubuhay pa nung namatay, ay may magagawa para pakinabangan ng mga namatay nilang kamag-anak. Di ba't may mga nagtataglay ng ganyang paniniwala? Mga mahal po naming kaibigan. Pinakikinabangan pa raw ng mga namatay na ang ginagawa ng mga nabubuhay pang kamag-anak. Ipagtirik daw ng kandila
ipagparasal, ipagpamisa, at iba't iba pa, mapatatawad daw po sa kasalanan, kaya makapapasok doon sa kaharian po ng langit, doon sa piling ng ating Panginoon Diyos. Nakapaloob yan sa tinatawag po nilang Todos los Santos, kapatid na ron. Mabuti po ay basahin po natin. Ang nakasulat po, dito naman po sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6, ganito po ang ating maririnig. Ang totoo, alam ng buhay na tao na mamamatay siya. Pero ang patay ay walang nalalaman. Wala na rin siyang gantimpalang matatanggap at makakalimutan na. Ang pag-ibig nila, puot at inggit noong nabubuhay pa ay wala na. At wala na rin silang malay sa lahat ng nangyayari rito sa mundo. Mga kaibigan po namin, pinatutunayan po sa ating binasa na hindi na pinakikinabangan ng patay ang anumang ginagawa ng mga buhay. Bakit hindi na pinakikinabangan ng patay? Sapagkat ayon po sa talata na binasa po natin, kapatid na Jerry, wala na rin silang nalalaman, wala na rin silang matatanggap. Ano dahilan? Bakit wala na silang matatanggap na anuman sa ginagawa ng buhay? Sinabi rin po sa talatang binasa natin, wala nang malay sa lahat ng nangyayari sa mundo. Mga kaibigan po namin, ito po ang dahilan kung bakit ang Iglesia ni Cristo po ay hindi po nakikiisa sa anumang ginagawang pagdiriwang at paggunita sa mga taong namatay na tulad ng mga paraang nakapaloob sa pagsasagawa po ng tinatawag na Todos los Santos at iba pa pong mga kauri nito sa iba't ibang panig po ng mundo na pinagkakaabalahan ng tao kapag ka po sumasapit ang buwan ng Nobyembre. Labag po kasi ito, kapatid na Jerry, sa itinuturo po ng banal na kasulatan. At mga kaibigan po namin, ang gayong paniniwala po ay labag sa kalooban ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ang patay po, wala nang mapapakinabangan pa sa ginagawa po ng mga buhay para po sa kanila sapagkat wala na silang malay sa lahat po ng nangyayari sa mundo. Sa makatwid, mga mahal po naming kaibigan, ganito po ang sitwasyon ng buhay ng tao dito sa mundo. Una, marupok po ang buhay natin. Ikalawa, hindi po hawak ng tao ang buhay niya. Ikatlo, may araw po ng paghuhukom o araw ng pagpaparusa sa tao dahil sa nagawa pong pagkakasala. Ikaapat, wala pong magagawa ang sino mang nabubuhay pa para sa kapakanan ng mga kamag-anak pong namatay na. Pero balikan lang po natin yung tinatalakay po natin kanina. May iniaalok po ang Diyos sa tao habang siya'y nabubuhay upang wag maging huli po ang lahat. Inaalok po ng Diyos ang tao ng pagkakataon po na maligtas. Kapatid na ron, paano po maliligtas po ang tao? Dito po sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Mga kaibigan po namin, upang maligtas po ang tao, ay kailangang malaman ng tao ang katotohanan sa ikaliligtas. Ano po yung katotohanan sa ikaliligtas, kapatid na ron, na nais ng Diyos ipaalam po sa mga tao? Dito naman po sa Juan 7 at 9, ganito po ang ating mababasa. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ang katotohanang dapat pong malaman ng tao sa ikaliligtas ay marapat pumasok ang tao sa kawan. Tiniyak po mismo ng ating Panginoong Hesukristo na kapag pumasok sa kawan ay maliligtas. Alin yung kawan na pag pumasok doon ang tao? Mga mahal po naming taga-subaybay, tinitiyak po na maliligtas. Sa Gawa 20:28, ganito po ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po, mga kaibigan, ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang pagkakataong ibinibigay ng Panginoong Diyos sa tao upang maligtas
ay sa pamamagitan po ng pagpasok o pag-anib ng tao sa Iglesia ni Cristo. At kapag pumasok ang tao sa Iglesia ni Cristo, hindi niya sinasayang ang pagkakataong ibinibigay ng Panginoon Diyos. Kaya bago mahuli ang lahat, kapatid na ron, ano po ang paanyaya ng Diyos sa lahat po ng tao? Basahin po nating muli yung talatang binasa po natin kanina. Balikan po natin ang 2 Korinto 6:1 hanggang 2, ganito po ang ating mababasa. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Nananawagan po ang Panginoon Diyos sa tao na ngayon na ang panahong nararapat upang maligtas. Hindi po dapat sayangin ng tao ang mabilis na paglipas ng mga panahon. Ngayong narinig po ng tao ang katotohanan ito na ating tinatalakay ay lubhang napakahalaga nga. Magpasya na ang tao. Umanib sa Iglesia ni Cristo. Mga mahal po naming kaibigan, sana po ay wag po nating kalilimutan ng katotohanan. Napakarupok po ng buhay po natin. Maiksi lamang ang mabuhay at wala po sa ating mga kamay ang kapangyarihan kung kailan po darating ang ating kamatayan, lalo na po ang araw po ng paghukom. Ang lahat po ng mga yan ay nasa kapasyahan at kapangyarihan po ng ating Panginoon Diyos. Subalit ang nasa atin po ay ang napakalaki pong pagkakataon na wag nating sasayangin. Yun po ay ang pagpasok po natin sa loob ng Iglesia ni Cristo habang tayo po ay nabubuhay upang wag pong maging huli ang lahat sa bawat isa po sa atin. Sana po ay nakatulong po sa inyo ang episode na ito ng programang Ang Iglesia ni Cristo. Lalo pa po ninyong nakilala ang Iglesia ni Cristo at matupad po sa bawat isa po sa atin ng pinakahahangad ng ating Panginoon Diyos. Gaya po ng mababasa sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4 na ang lahat po ng tao ay mga ligtas at mga kaalam po ng katotohanan. Muli po, salamat sa inyong ginawang pagsubaybay. Bago tayo maghiwa-hiwalay, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, Opo. salamat ng marami po sa iyo, Ama. Opo. Napakalaki ng pagmamahal mo po sa amin. Opo. Habang nabubuhay pa kami, Opo. tinawag mo kami sa tunay na iglesia. Opo. Dito po sa Iglesia ni Cristo. Opo. Upang magkaroon po kami ng pagkakataong magtamo ng iyong pagliligtas. Amen. Subalit nagmamakaawa po kami. Opo. Maging ang mga sumubaybay po sa amin. Opo. Nawa, bago maging huli ang lahat, Opo. makasama po namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Amen. Lagi mo po, Amang, basbasan ang kabuuan ng Iglesia ni Cristo. Opo. Mula po sa aming pinakamamahal na kapatid, Opo. ang aming tagapamahalang pangkalahatan, Opo. ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Amen. Magalang na hinihiling po namin ang lahat Opo. sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.